latex durante anyos, nagkakaroon ng allergy ng huli sa buhay. At ang isang malubhang reaksyon sa allergy ay laging mas mapanganib sa isang matandang sistema ng cardiovascular. Ang mga sintomas ay maaaring mula sa simpleng pangangati sa bibig o pantal hanggang sa pamamaga ng lalamunan na nagpapahirap sa paghinga. Ang solusyon ay ang pag-iwas. Kung alam mong may allergy ka sa latex o kung pagkatapos kumain ng abokado ay napapansin mo ang anumang pangangati o pamamaga, itigil ang pagkonsumo nito at kumonsulta sa isang allergologist. Huwag maliitin ang isang maliit na abala. Maaring ito ang babala ng isang mas malubhang reaksyon. Dumarating tayo sa ikawalong pagkakamali, isang paksa na puno ng mga mito, ang interaksyon ng abokado sa mga statin, ang mga gamot upang pababain ang kolesterol. Maraming pasyente ang nagtanong sa akin ng may pag-aalala kung ang abokado ay maaaring kansilahin ang epekto ng kanilang tableta. Ang tapat na sagot ay walang matibay na ebidensya sa siyensya na nagpapatunay nito. Ang pag-aalala ay mas theoretical kaysa praktikal. Ang ideya ay parehong ang mga statin at isang malaking halaga ng taba ay pinoproseso sa bituka at atay. Isipin ang iyong sistema ng pagtunaw bilang isang highway. Kung bigla kang magpadala ng isang malaking convoy ng mga truck, isang malaking halaga ng taba mula sa abokado, maaari itong pabagalin ang daan ng isang mahalagang sasakyan, ang iyong statin. Ang panganib ay hindi isang reaksyong nakakalason, kundi isang posibleng lubos na teoretikal na pagbaba ng bisa ng gamot kung ito ay kinakain ng magkasama sa malalaking dami at sa sistematikong paraan. Hindi ito tungkol sa pagiging kaaway ng abokado, kundi sa isang isyu ng logistic sa pagtunaw. Nakilala ko ang kaso ni Luis, na si 21 na taong gulang, na ang kolesterol ay hindi bumubuti kahit umiinom siya ng kanyang gamot. Nakita namin na siya ay kumakain ng salad na may kalahating abokado at agad pagkatapos ay iniinom ang kanyang statin. Hindi natin masisisi ang abokado, ngunit sa pamamagitan ng isang simpleng pagbabago, ang kanyang mga pagsusuri ay napabuti. Ang solusyon ay ang estratehiya. Hindi mo kailangang alisin ang abokado. Maging matalino lamang sa kung kailan. Paghiwalayin ang pagkain. Ang pinakamabuting rekomendasyon ay maghintay ng ilang oras sa pagitan ng pagkonsumo ng abokado at pag-inom ng statin. Kung kumain ka ng abokado sa hapunan, maaari mong inumin ang tableta sa umaga. Palaging kumukonsulta sa iyong doktor kung maaari mong baguhin ang oras. Moderahin ang bahagi. Ang potensyal na epekto ng isang kapat na abokado ay hindi gaanong mahalaga. Ang mensahe ay, huwag matakot, maging organisado. Ang abokado at ang mga statin ay maaaring magkasamang mabuhay ng mapayapa kung hindi mo sila pipilitin na magkumpetensya sa parehong oras. Ang ikapitong pagkakamali ay lalong nagiging karaniwan dahil sa mga uso sa internet. Pripito o ihaw ang abokado. Nakikita namin ang mga recipe ng pritong abokado o inihaw na abokado. Mukhang masarap, ngunit isa ito sa pinakamasamang bagay na maaari mong gawin. Ang malaking halaga ng abokado ay nasa kanyang maselang monounsaturated fats, na sikat sa pagiging anti-inflammatory. Ang mga taba na ito ay sensitibo sa init. Kapag inilalantad mo ang laman ng abokado sa mataas na temperatura, nangyayari ang ilang bagay. Pag-oxidize ng mga taba. Ang malusog na taba ay nasisira at na-oxidize, nawawala ang kanilang anti-inflammatory na katangian, mapait na lasa. Ang matinding init ay gumagawa ng mapait na sangkap. Kung kailanman ay sinubukan mo ang lutong abokado at masama ang lasa nito, iyon ang senyales na ito ay nasira na. Pagkawala ng nutrients. Maraming bitamina na sensitibo sa init, tulad ng bitamina E, ay nasisira. Sa madaling sabi, sa pagluluto ng abokado sa mataas na apoy, kinukuha mo ang isang pagkain na puno ng benepisyo at ginagawa itong isang bagay na maaaring magdulot ng pamamaga. Para sa isang matandang tao na ang katawan ay nahihirapan na sa antas ng talamak na pamamaga, ang pagdagdag ng higit pang kahoy sa apoy ay hindi kapaki-pakinabang. Ang solusyon ay malinaw. Ang abokado ay kinakain ng hilaw o bahagyang pinainit lamang. Sa hilaw na estado ito ay pinakamainam. Sa salad, sa tinapay, idinagdag pagkatapos i-toast ang tinapay, sa smoothies o guacamole. Idagdag ito sa huli. Kung gusto mo ito sa isang mainit na ulam tulad ng sopas, idagdag ito sa huli kapag patay na ang apoy. Ang natitirang init ay magpapainit dito ng hindi nasisira. Tandaan ang panuntunan. Kung ang abokado ay may mapait na lasa, sobra na ang ginawa. Tamasahin ang kanyang creaminess at malusog na taba sa natural na estado nito. Pumunta tayo sa ika-6 na pagkakamali.
isa na dulot ng kawalan ng pasensya. Kainin ang abukado kapag ito ay matigas pa rin tulad ng bato. Ang isang hindi pa hinog na abukado ay hindi lamang isang bersyon na may mas kaunting lasa. Ang kanyang kemikal na komposisyon ay iba at maaaring maging agresibo sa sistema ng pagtunaw, lalo na sa isang matandang tao. Ang berdeng abukado ay may mataas na konsentrasyon ng sorbitol, isang uri ng asukal-alkohol, na mahina ang pagsipsip ng ating bituka. Kapag dumating ito sa malaking bituka, ang mga bakterya ay nagfe-ferment nito na nagdudulot ng gas, pamamaga, kirot at madalas na pagtatae. Para sa isang may irritable bowel syndrome, ito ay maaaring isang tunay na paghihirap. Bukod pa rito, ito ay naglalaman ng bakas ng persin, isang sangkap na, bagaman pangunahing nakakalason sa mga hayop, sa mga sensitibong tao at sa isang napakaberdeng abukado, ay maaaring magdulot ng hindi magandang pakiramdam sa tiyan. Isipin si Elena, 71 taong gulang. Bumili siya ng abukado at ayaw niyang masayang ito. Kahit matigas pa ito, inilagay niya ito sa blender. Nagdaan ang araw na may sakit sa tiyan at pagtatae na nag-iwan sa kanya na mahina at nasa panganib ng dehydration. Para sa isang matandang tao, ang malubhang pagtatae ay maaaring magdulot ng mapanganib na kawalan ng balanse at kahinaan na nagpapataas ng panganib ng pagkahulog. Ang solusyon ay ang pasensya, matutong pumili. Maghanap ng mga abukado na bahagyang lumalambot sa banayad na pagpindot gamit ang palad. Pabilisin ang paghinog. Ilagay ito sa isang paper bag kasama ang isang mansanas o saging. Naglalabas sila ng ethylene gas na tumutulong sa paghinog ng prutas. Huwag kailanman itong pilitin. Kung matigas pa ito, hindi pa ito handa. Mas mabuti ang maghintay ng isang araw pa kaysa ipagsapalaran ang problema sa pagtunaw. Ang creaminess ay ang senyales na ito ay ligtas at nasa tamang punto na. Dumarating tayo sa pagkakamali bilang 5, isang popular na mito. Ang paniniwala na ang pag-iwan ng buto sa kalahating natitira ay nakaiiwas na ito ay maging kayumanggi. Ikinalulungkot kong sabihin na ito ay halos hindi totoo. Ang pagdidilim ay isang oksidasyon na nangyayari kapag ang laman ay nakalantad sa oksiheno. Ang buto ay nagpoprotekta lamang sa bahaging sakop nito. Ang iba ay mag-o-oxidize pa rin, ngunit ito ay isang problema lamang sa anyo. Hindi eksakto. Mga taba na na-oxidize. Ang matagal na pagkakalantad sa hangin ay nag-o-oxidize ng malusog na taba na ginagawa itong pro-inflammatory. Paglaki ng bakterya. Ang isang basa at putol na ibabaw ng prutas ay isang paraiso para sa mga bakterya. Ang FDA ay nagbabala na ang mga abukado na hindi maayos na iniimbak ay maaaring magkaroon ng bakterya na lalong mapanganib sa matatanda na may mahinang immune system. Isipin si Jorge, 80 taong gulang. Iniimbak niya ang kalahating abukado kasama ang buto sa refrigerator para sa susunod na araw. Kapag kinain niya ito, hindi lamang siya kumakain ng nasirang taba, kundi nalalantad din sa tunay na panganib ng food poisoning. Ang solusyon ay hindi ang buto, kundi ang paglikha ng hadlang. Katas ng citrus. Kuskusin ang putol na ibabaw gamit ang katas ng limon o dayap. Ang citric acid ay isang malakas na antioxidant. Takpan ng direkta. Takpan ang kalahati ng plastic wrap na pinipindot ng direkta sa laman upang walang air pockets. Lalagyan na may tubig. Isang magandang trick ay ilagay ang kalahating abukado na ang laman ay pababa sa isang lalagyan na may isang daliri ng tubig sa ilalim. Mabilis na pagkonsumo. Gayunpaman, ang ideal ay kainin ito sa loob ng susunod na 24 na oras. Itigil ang pagtitiwala sa mito ng buto. Protektahan ang iyong abukado at kalusugan gamit ang isang tunay na hadlang laban sa hangin. Ang ika-4 na pagkakamali ay isang mapanganib na pagpapasimple. Totoo, ang abukado, dahil sa mataas na nilalaman nito ng potassium, ay maaaring makatulong sa pagbaba ng presyo ng dugo, kaya ito ay inirerekomenda sa mga may hypertension. Ang fatal na pagkakamali ay ang pagkonsumo nito sa malalaking dami, nang hindi isinasaalang-alang ang mga gamot para sa hypertension. Dito ang benepisyo ay nagiging panganib dahil sa additive effect. Ang iyong gamot ay nagpapababa na ng iyong presyon. Kung idagdag mo ang epekto ng abukado, lalo na kung kumakain ka ng marami, maaari kang magdusa ng biglaang pagbaba, isang hypotension. Isipin si Isabel, 70 taong gulang, na iniinom ang gamot para sa hypertension. Nagsimulang kumain ng abukado sa almusal at hapunan. Isang araw, nang bumangon siya mula sa sofa, naramdaman niya ang matinding hilo.
nanlabo ang kanyang paningin at nahulog sa sahig. Ang pagkahulog ni Isabel ay maaaring resulta ng hypotension na pinalala ng kanyang gamot at mataas na pagkonsumo ng abukado. Para sa isang matandang tao, ang pagkahulog ay maaaring maging mapaminsala at madalas na markahan ang simula ng pagkawala ng kalayaan. Mag-ingat sa mga sintomas ng hypotension hilo, lalo na kapag tumatayo, malabong paningin, kahinaan o pagkahilo. Ang solusyon ay hindi ang pagtigil sa pagkain ng abukado, kundi ang pamamahala nito ng matalino. Ang moderation ay susi. Manatili sa ligtas na bahagi ng isang kapat na abukado bawat araw. Malabong magdulot ito ng problema. Subaybayan ang iyong presyon. Kung regular kang kumakain ng abukado, magandang ideya na sukatin ito sa bahay at tingnan kung may makabuluhang pagbabago. Makipag-usap sa iyong doktor. Ito ang pinakamahalaga. Sabihin sa iyong doktor na kumakain ka ng abukado. Maaaring kailanganin niyang ayusin ang dosis ng iyong gamot. Ang komunikasyon ang iyong pinakamahusay na proteksyon. Pumasok tayo sa mga pinakamapanganib na pagkakamali. Ang numero 3 ay isang direktang banta sa mga may chronic kidney disease, CKD. Ang malusog na bato ay nagsasala ng sobrang potassium mula sa dugo. Ngunit kapag nabigo ang mga bato, ang potassium ay namumuo sa nakakalason na antas. Ito ay tinatawag na hyperkalemia, at ito ay isang medikal na emergency. Dito ang abukado ay nagiging isang pagkain na may mataas na panganib. Isang solong katamtamang abukado ay maaaring maglaman ng higit sa 700-900 mmol ng potassium. Para sa isang tao na may advanced CKD o sa dialysis, na ang dieta ay dapat na mababa sa potassium, ang pagkain ng kahit kalahating abukado ay maaaring maging mapaminsala. Ang hyperkalemia ay maaaring magdulot ng cardiac arrhythmias na maaaring humantong sa cardiac arrest. Naalala ko si Manuel, 67 taong gulang sa hemodialysis. Isang mabuting hangad na kamag-anak ang nagkumbinsi sa kanya tungkol sa benepisyo ng abukado. Nagsimulang magdagdag ng isang kapat na abukado sa kanyang pagkain araw-araw. Isang hapon ay nagkaroon siya ng cardiac arrest sa bahay. Nailigtas siya, ngunit ang kanyang mga pagsusuri ay nagpakita ng kritikal na mataas na antas ng potassium. Halos ikamatay niya ang abukado. Ang solusyon dito ay isang mahigpit na panuntunan. Kung mayroon kang chronic kidney disease, stage 3, 4 o 5, o nasa dialysis, dapat mong ituring ang abukado bilang isang pagkain na may mataas na panganib. Kumonsulta palagi sa iyong nephrologist at renal dietitian. Tanging sila ang makakapagsabi kung ang isang maliit na bahagi ay ligtas para sa iyo. Huwag kailanman magdesisyon ng mag-isa. Ibahagi ang impormasyong ito. Kung kilala mo ang isang may problema sa bato, siguraduhin na naiintindihan niya ang panganib na ito. Maaring iligtas mo ang kanyang buhay. Papalapit na tayo sa dulo. Ang pagkakamali bilang 2 ay isang pagpapalawak ng nauna na nakatuon sa isang mas malawak na hanay ng mga gamot para sa puso. Maraming matatanda ang umiinom ng kombinasyon ng mga gamot tulad ng beta blockers, ACE inhibitors o ilang diuretics. Ang cocktail ng nutrients ng abukado ay maaaring makipag-interact sa hindi inaasahang paraan. Halimbawa, ang ilang diuretics, na tinatawag na potassium sparing, ay dinisenyo upang maiwasan ang pagkawala ng mineral na ito ng katawan. Kung ang isang pasyente na umiinom nito ay kumakain din ng abukado, maaaring magkaroon ng sobrang potassium, hyperkalemia, kahit na may malusog na bato, na may parehong panganib sa puso na nabanggit na natin. Ang pagkakamali ay ang pag-iisip na dahil natural ang isang pagkain, ay ito ay hindi nakakapinsala at hindi nakikipag-interact sa mga gamot. Ito ay isang lubhang mapanganib na pagpapalagay. Ang solusyon ay ang ganap na pangangasiwa ng medikal. Magkaroon ng malinaw na listahan ng lahat ng gamot na iniinom mo. Obligadong konsulta sa doktor. Dalhin ang listahang iyon sa iyong doktor o cardiologist at tanungin ng direkta, "Doktor, sa aking kondisyon at sa mga gamot na ito, ligtas ba na kumain ako ng abukado? At kung oo, magkano? Huwag kang mag-self-medicate gamit ang pagkain. Huwag gamitin ang abukado bilang isang paggamot. Ito ay isang suplemento na dapat aprubahan ng iyong doktor. Ang kalusugan ng puso sa matandang edad ay isang masilang balanse. Huwag hayaan na ang isang pagkain, kahit gaano ito kalusog, ay makagulo nito. At narito na tayo. Ang pagkakamali bilang isa, ang pinakakaraniwan, tahimik at walang dudang pinakamapanganib. Pagkonsumo ng abukado ng hindi regular kung umiinom ka ng anticoagulants tulad ng warfarin o acenocumarol. Syndrome.
Milyon-milyong matatanda ang umaasa sa mga gamot na ito upang maiwasan ang stroke or embolism. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpigil sa aksyon ng bitamina K na tumutulong sa pag-coagulate ng dugo. Ang layunin ay mapanatili ang isang maselang balanse na sinusukat sa pamamagitan ng isang pagsusuri na tinatawag na INR. Ang abukado ay naglalaman ng makabuluhang halaga ng bitamina K. Ang kalahating abukado ay nagbibigay ng humigit kumulang 21 micrograms. Ang problema ay hindi ang dami, kundi ang kakulangan ng pagkakapare-pareho. Iniaayos ng doktor ang dosis ng warfarin batay sa matatag na pagkonsumo ng bitamina K. Kung hindi ka kumakain ng abukado at bigla kang nagsimulang kumain nito araw-araw, nagdadagdag ka ng dagdag na bitamina K na sumasalungat sa epekto ng anticoagulant. Ang iyong dugo ay nagiging mas madaling mag-coagulate, bumababa ang INR at tumataas ang panganib ng stroke. Hayaan mong ikwento ko ang kwento ni Antonio, 75 taong gulang, na anti-coagulated. Ang kanyang INR ay palaging matatag. Bigla siyang nagkaroon ng malaking stroke. Walang nakaintindi kung bakit. Sinabi sa akin ng kanyang asawa. Ang tanging nagbago ay nagsimula kaming kumain ng abukado sa almusal 2 linggo na ang nakalipas upang maging mas malusog. Hindi alam ni Antonio na ang kanyang malusog na almusal ay kinakansela ang kanyang mahalagang gamot. Mayroon ding kabaligtaran na panganib. Kung regular kang kumakain ng abukado at bigla mong itigil ito, ang iyong INR ay maaaring tumaas na nagpapataas ng panganib ng malubhang pagdurugo. Ang solusyon ay pagkakapare-pareho at komunikasyon. Pumili ng panig at manatili rito. Kung hindi ka kumakain ng abukado, huwag biglang magsimula. Kung gusto mong kainin ito, gawin ito ng regular at sa parehong dami, halimbawa, 1 kapat bawat araw. Ang pinakamasama ay ang hindi pagkakapare-pareho. Ipaalam sa iyong doktor bago ang anumang pagbabago. Kung magsisimula kang kumain ng abukado o ititigil ito, kailangan malaman ng iyong doktor upang ayusin ang dosis at subaybayan ang iyong INR. Maging maalam. Ito ay nalalapat sa iba pang pagkain na mayaman sa bitamina K, tulad ng spinach o broccoli. Ang susi ay isang pare-parehong dieta. Ang pagkakamaling ito ang numero 1 dahil ito ay umaatake ng hindi nakikita sa isang gamot na umaasa ang milyon-milyong buhay. Ikalat ang mensaheng ito. Maaaring maiwasan nito ang isang trahedya. Nakita natin ang tetong pagkakamali na maaaring gawing panganib ang abukado. Baliktanawin natin ang 3 pinakakritikal. Ang pangatlo, kung may sakit sa bato, ang potassium ng abukado ay isang seryosong panganib sa puso. Ang pangalawa, kung umiinom ka ng gamot para sa puso o presyon, ang sobrang abukado ay maaaring magdulot ng mapanganib na interaksyon. At ang numero 1, kung umiinom ka ng anticoagulants, ang hindi pagkakapare-pareho sa pagkonsumo ng abukado ay maaaring kanselahin ang iyong gamot at magkaroon ng mapaminsalang kahihinatnan. Kaya, ang abukado ba ay ang kaaway? Kailangan itong alisin sa kusina. Isang matinding hindi. Kung kinakain ng tama, nananatili itong isang kahangahangang pinagmumulan ng malusog na taba. Ang tunay na kaaway ay hindi ang prutas, kundi ang kamangmangan. Ito ang bulag na pagkonsumo nang hindi isinasaalang-alang ang biyolohiya at medikal na kondisyon ng isang matandang tao. Ang kaalaman na natamo mo ngayon ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang tamasahin ang abukado ng ligtas. Ang susi ay hindi ang pag-aalis, kundi ang pagmo-moderate, pagiging pare-pareho at, higit sa lahat, ang pagpapanatili ng bukas at tapat na komunikasyon sa iyong doktor. Ang iyong kalusugan ay hindi isang sugal. Ito ay binubuo sa pamamagitan ng mga desisyong may kaalaman araw-araw at sa bawat pagkain. Kung ang video na ito ay naging kapakipakinabang sa iyo, hinihiling ko ang 3 bagay. Una, ibahagi ito. Isipin ang isang kaibigan o kamag-anak na mahigit 60 taong gulang na mahilig sa abukado. Ang pagpapadala sa kanya ng video na ito ay maaaring literal na makatulong sa kanya na maiwasan ang isang malubhang komplikasyon. Pangalawa, mag-subscribe sa channel na ito. Ang aking misyon ay bigyan kayo ng payo sa kalusugan batay sa tunay na agham sa simpleng paraan upang makapamuhay kayo ng mas mahaba at mas malusog na buhay. At pangatlo, mag-iwan ng komento. Nagkakamali ba kayo ng alinman sa mga ito? Mayroon ba kayong ibang tanong? Binabasa ko ang lahat ng komento at ang inyong karanasan ay nagpapayaman sa buong komunidad natin. Salamat sa inyong oras at sa inyong pangako sa inyong kalusugan.
Tandaan palagi na ang impormasyong ipinakita sa video na ito ay may layuning pang-edukasyon at hindi pumapalit sa payo ng isang profesional na medikal. Ang bawat tao ay natatangi at ang mga rekomendasyon ay maaaring mag-iba ayon sa kanilang kalagayan, sa kalusugan at sa mga gamot na iniinom nila. Kumonsulta palagi sa inyong doktor bago gumawa ng anumang makabuluhang pagbabago sa inyong dieta o paggamot.